Si mama talaga kung minsan ay exaggerated. Palibhasa ay mahilig makinig ng drama sa radyo ng gabi ng lagim. Tuwing gabi sa DZMM. Yun tuloy, lumawak ang imahinasyon at naging multo ko sa kanyang paningin. Umaga na pero hindi pa rin makamove on si mama. Sermon ang inabot ko sa kanya. Katuwang si Papa. Ang sweet talaga nilang dalawa at tandem pa kung pagalitan ako. Tapos pinagtatawanan pa ako ng mga kapatid ko. Tanghali na't katatapos ko lang sa mga gawaing bahay nang dumating si Private Camacho. Hey Mabel, kukuha sana ako ng stock naming karne at pabili na rin ng 10 kilong bigas. Nakangiting bati at sabi sa akin ni Kuya John. Okay, wait lang kuya ha. Kaming sagot ko na ngumitiring pabalik sa kanya. Dito na sila bumibili sa amin ng bigas dahil mas mura ang presyo kumpara sa ibang tindahan. Karamihan din sa mga kabarangay namin ay sa amin na kumukuha ng supply dahil pabor nga naman sa kanila. Sa direct supplier kasi si mama kumukuha ng bigas para sa bigasan namin sa bayan, kaya laking tipid naming lahat. Naglagay din kami ng stock dito sa bahay kaya naging 2 tuloy ang tindahan namin at malaking tulong ito sa amin. Naupo ang sundalong kasamahan ni Jake habang hinahanda ko ang bigas at ibinigay ito sa kanya pagkatapos. Kuya, hindi ko po alam kung gaano karami ang kukunin mong karne. Pwede bang ikaw na pong kumuha sa loob ng fridge? Nahihiyang tanong ko. Tumango siya at pumasok sa loob. Kuya, ang tawag ko sa kanya dahil ayaw niyang patawag ng sir sa akin, kaya nakasanayan ko na rin. Ilang saglit pa ay lumabas siya dito sa sala, dala isang plastik ng karne. Nakakita ko ng pagkakataon na kausapin siya kaya hindi ko napigilan ang sarili ko magtanong sa kanya. Ikaw lang yata ang hindi kasama sa lakad ng tropa ninyo kagabi kuya. Kaswal na sabi ko. Naiwan kasi ako para may taong may iwan sa kampo at hintayin na rin ang papalit kay James. Paliwanag nito. Ganun ba? Ilan kayo nandiyan sa kampo kuya? Para mamaya pag nagluto ako ng spaghetti, alam ko kung gaano karami ang ihahanda ko. Nakangiting tanong ko. Swerte ng boyfriend mo sa'yo, Mabel. Napaka-wife material mo. Hindi lahat ng babae kaya mo na simple lang pero napaka-caring at napaka-sweet pa. Kaya walang masabi ang tropa sa'yo. Lalo na't napaka-helpful mo sa amin. Sana makita ang lahat ng iyan ni Jake. Mahabang tura ng kaharap ko. Na-flutter naman ako sa sinabi niya kaya lalo ako napangiti sa kanya. Okay naman po kami ni Jake kuya. Never po kaming may hindi napagkasunduan. Sagot ko pero tumango lang ang kausap ko. Naging malapit din ako sa kanya lalo na parang kuya ko na siya dahil mas matanda siya sa akin. Tahimik lang talaga si Kuya John at laging nakamasid. Walang paligoy-ligoy ko magsalita at hindi uso ang makipaglandian. Hindi gaya ng kabilang grupo na halos lahat ng dalaga sa barangay ay nililigawan. Sa totoo lang, si Kuya John ang pinakagwapo sa kanyang grupo. Bukod sa maputi at singkit ang mata, alam kong marami ang may gusto sa kanya pero wala siyang niligawan dito sa amin. Wala din akong balita kung may girlfriend ba siya pero kung meron man, napakaswerte niya. Sayang kuya, nalipat ng destino si James. Sabi ko, nakakamiss din ang isang iyon. Bakit kaya siya biglang lumipat? Tinitigan ako ng diretso sa mga mata ni Kuya John na para bang may kakaiba sa mukha ko. Hindi mo ba alam kung bakit siya biglang nailipat ng destino? Seryosong tanong niya sa akin pero umiling ako bilang sagot. Hindi po kuya, sabi ni James ay biglaan daw po. Saka order daw mula sa taas. Sagot ko. Oo, ganun nga. Pero mas mabuting tanungin mo si Jake. Malay mo, malaman mo kaya sabihin niya ang totoo. Matalinghagang sagot ng kausap ko bago nagpaalam at umalis na. Napaisip tuloy ako kung may hindi ba ako alam na nangyari sa pagitan ni na Jake at James. Kaya ganoon ang sinabi ni Kuya John. Gusto ko sanang tanungin si James pero siguradong hindi yun magsasalita dahil kahit siya mismo ay walang sinabi na magpaalam sa akin na aalis. Naguguluhan tuloy ako sa mga ikinikilos nila. Nabuo sa isip ko na kapag dumating si Jake galing sa operasyon sa bundok ay talagang tatanungin ko siya. Dahil base sa sinabi ni Private Camacho, may alam siyang dapat kong malaman. Camacho's personal voice. Nagpaalam agad ako kay Mabel dahil baka kung ano pang masabi ko sa kanya at muling pagsimula ng gulo. Kahit banas na ako kay Herrera, nagpipigil pa rin ako. Bilang sundalo ay fully trained kami sa kung paano maghandle ng emosyon, lalo na't involve ang mga kabaro na itinuturing namin mga kapatid sa serbisyo. Mataas ang disiplina namin sa sarili at pagpapahalaga sa brotherhood. Nakakalow ng moral na makita nag-aaway ang kapatid ko sa serbisyo lalo na't dahil ito sa isang babae. Pero kahit na ako, hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na hindi magalit.
Mabel is a nice person. Napakabait ng babaeng iyon at nakakalungkot na bilang itinuturing niyang kuya ay hindi ko siya nagawang protektahan sa posibleng sakit na mararanasan niya balang araw. Hindi kasi ako pwedeng basta na lang makialam sa personal nilang buhay, lalo na't hindi naman ako involved. That's the saddest part of it. Mahalaga ang value ng secrecy sa aming mga sundalo. Wala akong magagawa sa ngayon kundi ang paalalahanan siya at sana'y makita niya na malintao ang pinili niya. Hindi ko maiwasang maalala kung paano nagsimula ang lahat. Noong isang araw na naglalaro ng baraha ang mga kasamahan ko. Nagkayayaan ng grupo na mag-inuman saglit. Sa simula maayos at masaya ang lahat hanggang sa may tumawag kay Herrera. Sinagot ni Jake ang tawag at lumayo sa amin. Pagkaalis nito, tumayo naman agad si James. Hindi namin alam na sinundan pala niya sa Herrera. Narinig na lang naming nagsisigawan na silang dalawa. Kasabay ng malalakas na ingay at murahan. Sabay-sabay na nagtayo ang mga tropa at tinungo ang pinanggalingan ng gulo. Nadatna namin ang dalawa na parehong may bangas sa muka. Putok ang kilay at may gasgas sa noo si James. Habang si Jake naman ay umaagos ang dugo sa ilong at pumutok ang labi. Nakasandal siya sa pader habang sakal ng kasamahan namin sa leeg at walang habas na minumura. Gago ka, James! Wala kang pakialam! Kaya huwag kang pakialamero! Masyado kang mapapel! Galit na singhal ni Herrera. Gago! Malakas na bulyaw ni James, sabay suntok sa sikmura ni Herrera. Maaaring hindi iyon inaasahan ni Jay kaya impit na napamura na lang ito dahil sa sakit. Hindi ko hinihiang mapunta sa Mabel sa iyo para gaguhin mo! Gago ka! Dapat sa iyo na alugang ulo mo at nang magkalaman ang utak mo! Nagpupuyo sa galit na sigaw ni James sa mukha ni Herrera. Namumutla sa galit si James. Sa nakikita ko, he has already lost his control. Kilala ko siya, napakatahimik na tao at wala pa ako nabalitaan na kinasangkutan ng gulo. Malakas ang kontrol niya sa sarili at laging sumusunod sa instinct, kaya nakakaiwas sa gulo. Marahil kanina ay nagdududa na siya sa tumatawag kay Jay kaya sumunod siya nang tumayo ang una. Maaaring natuklasan niyang tama ang kanyang hinala at hindi na nakapag-isip ng tama dahil sa galit at binangasa na nga si Herrera na nauwi sa suntukan. Anong kaguluhan ito? Ano nangyayari dito? Sabay na tanong ni na Sir Joven at Lieutenant Makatangay. Both of you, in my office, now! Matigas na utos ni Sir Makatangay sa dalawa. Now! Malakas na sigaw ng opisyal namin dahil hindi pa rin parehong bumibitaw ang dalawa sa isa't isa. Parang natauhan naman bigla sa na James at Jake at saka naghiwalay. Pero malinaw na narinig ko ang mahinang murahan ng dalawa na parehong matalim na tinapunan ng tingin ng isa't isa. Napapailing ako habang pinapanood ang dalawa na magkasunod na pumasok sa opisina ng aming opisyal. Siguradong masasabon sila at may karampatang parusa pa ang maghihintay sa kanila. Matapos ang kalahating oras, lumabas na pumisa ng dalawa. Magkasunod silang naglalakad pabalik sa amin. Lahat kami nanahimik na parang walang nangyari pero nakikiramdam sa susunod na mangyayari. Kinabukasan ay maagang umalis ang dalawang nagsuntukan para mag-report sa headquarters. Pinasama ni Sir si Private Alejandro sa dalawa dahil kung sakaling mag-abot ang mga ito ay may referee. May aawat sa kanila. Hapon na nang dumating si James at ibinalita nito ang naging desisyon ng nakatataas sa amin. Nalipat ako sa 6th Division. Bok, malungkot na saan nito. Wala tayong magagawa dyan, Bok. Order yan galing sa itaas. Sabi ko na lang. Ayos lang ako, Bok. Tanggap ko na. Mahinang sabi ni James habang nagliligpit ng mga gamit niya. Dapat right away ay aalis sana ako kanina, Bok. Mabutit na iwan ko mga personal na gamit ko dito. Kaya pinayagan ako makabalik dito sa kampo. Paliwanag ni James. Ganun ba? So, dalawa ba kayo lilipat? Teka, bakit ikaw lang bumalik dito? Tanong ko, dahil hanggang ngayon ay wala pa sina Herrera at Alejandro. Ginisian lang ako ni James. Ang gagong yun. Baka hanggang ngayon nagsusulat pa rin ang kanyang written explanation report. Alam mo namang may pagkaslow at bobo ang animal na iyon. Kaya expected na hating gabi na yun matatapos. Tumawa lang ako at iiling-iling. Siya nga pala, Bok. Total may iwan ka dito. Ikaw nang bahala mag-monitor kay Mabel, ha? Hindi ko na siya pwedeng protektahan ngayon dahil aalis na ako. Itinuturing kanyang kuya. Kaya kung maaari, warn her sa posibleng sakit na pagdadaanan niya. Mahabang bili ni Jake. Copy, Bok. Nandito lang ako para sa kanya. Nakakalungkot lang na alis ka, bro, pero ganun talaga. Walang permanente dito sa mundo, lalo na sa trabaho natin. Who knows? Magkakasama ulit tayo balang araw. Sagot ko.
Maski ako'y nakaramdam ng bigat sa dibdib dahil napalapit na rin si James sa akin. Paano, Bok? Alis na ako at kailangan makarating ako on time. Paalam ni James na tinanguan ko. Dadaan ka ba sa bahay ni na Mabel? Tanong ko dahil kahit hindi niya sabihin ay alam kong mahalaga sa kanya ang babaeng pinag-uusapan namin. Oo, Bok. Magpapaalam ko sa kanya. Sagot ni James bago umalis. Wala ko nagawa kundi ang sundan ng tingin si James habang palayo. Napailing na lang ako nang nawala siya sa paningin ko. Minsan talaga hindi maiiwasan ng ganitong pangyayari na nauuwi sa gulo dahil lamang sa isang babae. Magulo talaga kapag may isang Mabel na parehong nagustuhan ng dalawang kabaro ko at ngayon ay kailangan kong protektahan dahil nangako ako. Mabel's personal voice. Mabilis na lumipas ang araw, linggo na ng gabi nang bumalik ang grupo ni Jake galing operasyon. Hindi na ako makapaghintay na makita siya dahil gusto ko siyang tanungin tungkol sa posibleng alam niya sa dahilan kung bakit bigla na lang nalipat ng destino si James. Dahil curious talaga ako sa huling sinabi ni Kuya John nang makausap ko siya. Hindi ko muna tinanong si Jake nang makausap ko siya nang tumawag siya sa akin. Gusto ko kasing mag-usap kami ng personal dahil hindi ko alam kung ano ang sitwasyon niya sa lugar, kung saan sila nagro-ronda, kaya ayokong guluhin ang kanyang isipan. Kalahating oras ang lumipas nang makarating ang grupo ni Jake sa pansamantalang kampong tinutuluyan nila dito sa barangay. Tumawag agad sa akin si Jake at sinabi niya na papunta na siya dito sa bahay. Hindi nga nagtagal ay narinig ko siyang kumakatok sa pintuan. Pinagbuksan naman siya ng kapatid kong si Bea at nakasimangot na tinawag ako. Ate, nandyan sa labas ang boyfriend mo. Masungit na tawag sa akin ng kapatid ko. Lumabas ako at nadatnan kong hawak ni Jake ang kanyang cellphone. Sinong ka-text mo? Curious na tanong ko. Si Mama, kinakamusta ako. Pero ngayon ko lang na-replyan. Sagot ni Jake, bagay na nauunawaan ko naman. Naubusan siya ng battery sa bundok kaya nalobat ang gamit niyang cellphone at power bank. Ilang araw din siyang hindi nakapag-text at tawag sa akin kaya hinayaan ko muna siyang ka-text ang kanyang ina. Kumusta ka habang wala ko? Tanong ni Jake sa akin. Okay lang, pero alam mo naman na nag-aalala ko sa'yo kapag nasa operasyon ka. Masasanay ka rin, lalo na kapag mag-asawa na tayo. Malambing na sagot ni Jake. Biglang nagbago ang tibok ng aking puso. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Kinilig ako sa narinig ko at aaminin ko na masaya ako. Hindi na ako nakapagtanong pa kay Jake dahil tinawag kami ni Mama para sa hapunan. Niyaya siyang sumalo sa amin at pinagbigyan naman niya ito agad. Ramdam ko ang saya sa aking ina nang makita si Jake. Feel at home naman dito sa bahay ang aking boyfriend dahil tanggap na siya ng mga magulang ko. Nakakatuwa silang pagmasdan pero nawala ang ngiti sa labi ko nang nabaling ang paningin ko sa kambal. Pareho silang nakasimangot at pailalim kong tingnan ang lalaking katabi ko. Matapos ang hapunan ay nagyaya si Jake na maglakad-lakad kami sa plaza. Agad naman kaming pinayagan ni Mama nang magpaalam kami sa kanya. Hawak kamay kami naglalakad ni Jake. Kontento na ako sa kanya. Maayos ang relasyon namin at walang away. May maalaga at mapagmahal akong boyfriend, kaya mas na-appreciate ko ang atensyon na ibinibigay niya sa akin. Nakalimutan ko tuloy na itanong ang gusto kong itanong sa kanya dahil nag-enjoy akong kasama si Jake. Kinabukasan imagang dumalaw dito sa bahay si Jake dahil magiging abala na daw siya maghapon kaya baka hindi muna siya makapunta dahil magkakaroon daw ng event dito sa aming baryo. Alam kong ito na ang tamang pagkakataon na hinihintay ko para magtanong sa kanya. Lihim na nananalangin ako na sana lang ay matinong sagot ang makuha ko. Jake, bakit nga pala bigla ang inilipat ng destino si James? Tanong ko pero napasimangot ang kasama ko at nagkibit balikat lang. Bakit mo tinatanong? Mukhang updated ka sa status niya. Masungit na tanong ni Jake sa akin. Hindi naman sa ganoon. Nakangiting sagot ko. Hindi ba magkabody kayo? Kaya alam ko na malapit kayo sa isa't isa. Tila hindi nagustuhan ni Jake ang tanong ko dahil nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha niya. Nakikita mo ba kaming malapit sa isa't isa? Tanong ni Jake sa akin kaya umiling ako bilang sagot. Kasama ko lang siya dahil sa trabaho. Naiinis na sabi ni Jake, pero dahil makulit ako at gusto kong malaman ang sagot sa tanong ko, kaya muli ako nagtanong sa kanya. Bakit nga siya nalipat? Makulit na tanong ko. Bakit ba interesado ka tungkol dyan? Gusto mo ba na pabalikin natin siya dito? Inis na tanong ni Jake sa akin. Alam mo, sa lahat ng ayoko, ay yung may pinag-uusapan tayong ibang lalaki. Lalo na't kaharap at kasama mo ako, Mabel.
Galit na sagot ni Jake na mukhang nagsaselos na. Nagtatanong lang. Kaibigan ko rin kasi siya. Inis na sagot ko. Wala namang issue sa ganoon. Maayos din ako nagtatanong sa kanya pero bakit galit siya? Napansin yata ni Jake na naiinis ako kaya walang pakialam sa paligid na niyakap niya ako mula sa aking likuran at hinalik-halikan sa leeg at ulo. Utos kasi mula sa taas na ilipat siya. Baka may request na opisyal o kaya naman ay siya mismo may gusto lumipat na lugar. Kaya siya na ilipat ng destino. Wala din ako nakuhang kakaibang sagot mula kay Jake. Pareho lang ang sinabi nilang dalawa ni James bago umalis ang kabaro niya at nagpaalam sa akin. Nagtataka ako habang paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang mga sinabi ni Kuya John. At bakit parang may iba siyang nais na ipakahulugan sa matalinghagang mga salitang narinig ko mula sa kanya. Maaga pa lang ay naririnig ko na mga sasakyan na maya't maya ay dumadaan sa tapat ng bahay namin. May nagaganap kasing event dito sa barangay namin na medical mission sa plaza at magkakaroon ng ilang programa. Kanina pa sila nagsisimula doon pero tinatamad akong pumunta. Ayoko sa lugar na maraming tao. Hindi ako komportable at pakiramdam ko'y lahat sila'y nakatingin sa akin. Weird man sa paningin ng iba pero ganito ang nararamdaman ko kaya mas gusto ko na mapag-isa at nasa loob lamang ng bahay. 2:00 ng hapon nang pumunta dito sa bahay si Private Camacho kasama si Sir Joven para kumuha ng ilang stock ng soft drinks na ipinakiusap nila kanina na ilagay sa refrigerator namin. May high-ranking officer daw kasi ang dumating kaya kailangan kumuha ng malamig na inumin. Nang makaalis sila, saka ko napansin na may tumatawag sa cellphone na nakapatong sa mesa. Pamilyar sa akin ito at sigurado akong si Sir Joven ang may-ari nito. Nakumpirma ko ito nang matapos ang tawag ay lumabas ang larawan niya sa screen. Dali-dali ako nagbihis at nagsuklay. Tanging pulbos lamang ang inilagay ko sa mukha ko at nagpahid ng lip balm dahil mahangin ngayon at pakiramdam ko ay nanunuyo ang balat ko lalo na ang aking mga labi. Narating ko ang plaza, dala ang cellphone ni Sir Joven pero hindi ko siya nakita sa dami ng mga tao. Marami din mga sundalong nandoon at nagkalat pero karamihan ay hindi ko kilala. May nadaanan din akong nakaparadang tangke at sasakyan ng mga sundalo. May lumang truck din na nakahilera sa gilid ng daan at maraming armadong sundalo ang nagkalat sa paligid na parang may nagaganap na gera dito sa aming barangay. Nakita ko rin na nasa kabilang bahagi ng plaza nagaganap ang medical mission at sa kabila naman ay maraming nanonood ng palabas. Siguro ginawa nila ito para hindi mabagot ang mga tao habang naghihintay. Naghahanap ako ng pwedeng pagtanungan pero nahihiya akong lumapit sa boyfriend ko dahil nasa gitna si Jake at nakita ko nagbabantay sa pila ng mga tao. Ayoko makakuha kami ng atensyon kung sakaling lalapit ako kay Jake at kakausapin siya. Kaya nagpasya na lang ako na hanapin si Sir Joven. Naisip kong baka nasa opisina niyang opisyal kaya tinunton ko ang daan papunta doon. Hindi ko nalang pinansin ang pakiramdam ko na para bang may mga matang nakasunod sa akin habang mabilis ako naglalakad. Wala ako nakitang kakilala sa mga nadatnan ko kaya mahinang kumatok lang ako sa pintuan at hindi na nagtanong sa mga sundalong nasa paligid ng opisina ni Sir Joven at ng isa pang opisyal. Agad namang may nagbukas sa akin ng pintuan kaya siya ang tinanong ko kung nasa loob ba si Sir Joven. Magalang naman itong sumagot at pinapasok ako. Nahihiya ako nang makita kong may ilang sundalo dito sa loob. Bigla ako nakaramdam ng pagkailang kaya mabilis na nagbaba ako ng tingin dahil hindi ko kayang salubungin ang mga mata ng mga taong nandito sa silid na alam ko nakatingin sa akin. Tumayo naman si Sir Joven at lumapit sa kinatatayuan ko. Mabel, hinahanap mo daw ako? Bakit, may problema ba? May hinahong tanong sa akin ng opisyal. Agad kong dinukot sa loob ng bulusan ng suot kong off-shoulder na kulay peach na bestida ang cellphone niya at iniabot ko sa kanya. Sir, naiwan mo po ko sa cellphone mo sa bahay kanina at may mga tawag din po kayo. Baka po importante. Kasi mayat pa niya po yung nagre-ring. Kaya inatid ko na po dito. Agad na paliwanag ko. Naku, mabuti at ikaw pala nakakuha. Kanina ko pa nga hinahanap yan. Kaya humiram na ako ng cellphone na tinatawagan ko. Ang akala ko may iba nang nakapulot dahil walang sumasagot sa tawag ko. Nakangiting paliwanag ng opisyal na kausap ko. Salamat, Mabel. Nandito ka na rin lang, ipapakilala na kita sa opisyal namin. Kung okay lang sa'yo. Napalunok ako. Nag-aalangan kasi ako at nahihiya sa mga tao nandito. Mabilis akong tumanggi at nagpaalam kay Sir Joven na uuwi na dahil ibinigay ko naman na sa kanya ang kanyang cellphone. Agad naman pumayag si Sir Joven at hinatid ako sa pintuan. Mabilis akong tumalikod na naglakad palabas ng opisina ng opisyal.
Walang lingon-likod na umalis ako at hindi ko na napansin ang pares ng mga matang nakasunod sa akin mula sa isang seryosong lalaki na nakaupo. Suot ang uniforme niya at matama na sinusundan ako ng tingin hanggang sa mawala ako sa kanyang paningin. Dave's person over voice. Bilang mataas na pinuno ng hukbo, tungkulin ko ang personal na pumunta sa community service ng isa sa mga subcamp namin sa isang liblib na barangay sa tuktok ng bundok na nasasakupan naming lugar kung saan ako nakadestino. Dahil may kalayuan din ang lugar na pakay namin, tanghali na kami nakarating sa baryo. Nagkataon pa na nagkaroon ako ng urgent meeting sa kampo at may mga unexpected matters din na kailangang pag-usapan bago ako umalis papunta dito. Good afternoon, sir. Malakas na bati sa akin ng mga tauhang nasasakupan ko dito at subcomp nang pumasok ako sa isang daycare center at pansamantalang nagsisilbing opisina ng opisyal na naka-assign dito. Ipinaganda agad kami ng tanghalian ng team leader at kaklase ko sa academy na si Second Lieutenant Moki Makatangay. Maayos ang lahat at nasunod din ang orihinal na plano kahit may konting lapses. Pero masasabi kong successful ang resulta ng event base na rin sa natanggap kong aktual na report at nadatnan kong nagaganap na medical mission sa plaza. Pati na rin ang pagpapalabas ng mga video na ang material ay para sa public awareness at interest. Kaharap ko ngayon ang leading team ko at ang team leader ng grupo na nakadestino dito sa area para pag-usapan ang susunod naming hakbang tungkol sa nasagap naming report na madalas ay dito sa lugar na sakop ng barangay na ito dumaraan ang ilang rebelde para makababa sa bayan at makakulimbat ng ilang negosyanteng namumuhunan. Nasa kalagitnaan kami ng meeting na may biglang kumatok. Akala ko ay isa lamang ito sa mga tauhan namin na may kailangan sa amin pero nagulat ako nang pumasok ang isang magandang babaeng mukhang nahihiya at may hinahanap. Hindi ko alam kung bakit sinundan ng mga mata ko ang bawat paghakbang niya palapit sa amin hanggang sa tumigil ang babaeng pinagmamasdan ko sa sulok. Agad naman tumayo ang opisyal na katabi ni Bok Maki at nakita kong may inabot ang babaeng dumating ng cellphone at saglit silang nag-usap ng tauhan ko. Pagkatapos ay mabilis siyang lumabas habang namumula ang pisngi. Seryosong ekspresyon sa muka habang sinusundan ko siya ng tingin. Nakaupo ako at may naririnig na sinasabi sa akin ng katabi ko pero wala sa kanyang atensyon ko dahil nakasunod ang mga mata ko sa babaeng pumasok dito sa daycare center. Naramdaman ko ang pagtama ng siko ni Maki sa braso ko. Nakakulot ang aking noo na bumaling ako sa kanya at nakita ko ang mapanuksong ngiti ng katabi ko. Habang tila amused na nakatingin sa akin na para bang may ginawa kong kakaiba sa harap niya. Bok, nakita ko yan. Anong ibig sabihin ng mga tingin mo na yan? Mukhang tinamaan ka. Nakangisi pero halos pabulong na sabi ng katabi ko. Alam kong hininaan ni Maki ang boses dahil ayaw niyang marinig ng mga kasama namin kung anong sinasabi niya. Umiling na lang ako at nginisian ang kabaro ko. Nagkibit balikat na lang ako at hindi na sinagot ang tanong niya. Ayoko magbigay ng kahit na anong ideya sa kanya, lalo na't may ibang mga kasama kami na hindi ko gustong pag-usapan ng tungkol sa pribado at personal kong buhay sa harap nila. Mukhang tama si Maki dahil ngayon lang nangyari sa akin na may nakita akong babaeng attracted sa paningin ko at nakakuha sa atensyon ko. Kahit na wala siyang ginagawang kahit na ano at hindi malako pinansin o tinapunan ng tingin. Hindi ganito ang usual experience ko sa mga babae sa paligid ko. Ako mismo nilalapitan at minsan ay muntik na ako mapikot ng anak ng mayor sa dati kong destino. Mabuti na lang at nalusutan ko iyon dahil sigurado kong wala pa akong interes sa mga nakilala kong babae. May hinahanap ako na hindi ko makita sa kanila pero ngayon ay alam ko na at yun ay ang wala akong naramdamang attraction sa kanila. Bok, hindi ka na sumagot. Ano, totoo sinabi ko, di ba? Makulit na tanong ng katabi ko. Umiling ako sabay ngiti sa kanya. Ito talagang si Moki, may pagka-chismoso at osisero din ang loko. Kalimutan mo ng tungkol dyan, Bok. May iniisip lang ako. Pagdadahilan ko para hindi niya ako kulitin. Sino, Bok? Yung magandang babae ba kaninang pumunta dito? Ang iniisip mo? Pabulong na tanong na opisyal na katabi ko. Huwag mo kong kulitin, may trabaho tayo, kaya iyon ang unahin mo. Seryosong sagot ko habang nakatutok ang mga mata sa ilang pirasong papel na hawak ko. Naging seryoso naman ang sumunod na usapan. It's all about the activity of those few people na nakatira dito sa barangay at suspected naming may lihim na ugnayan at tumutulong sa mga rebelde dito sa bundok.
Naging abala na ako sa mga sumunod na oras, pati na rin ang mga opisyal na kasama ko. Pero hindi nawala sa isip ko ang babaeng nakita ko kanina. Nagkaroon ng event at bilang mataas na opisyal, ako ang guest speaker na nagsalita sa gitna para palakasin ang mutual relationship at engagement naming mga alagad ng batas at mga tao dito sa barangay. Hawak ko mikropono na halos 15 minuto ako nagsasalita sa entablado dito sa plaza. Pero kahit inisa-isa ko na ang mga tao nandito, hindi ko man lang nakita ang babaeng gustong makita ng mga mata ko. Ano nangyayari sa'yo, Dave? Bubulong-bulong at frustrated na tanong ko sa aking sarili. Malapit nang matapos ang event pero hindi ko malang nakita ang babaeng hinahanap ko. Mukhang wala talaga siya dito sa plaza kaya kahit nahanapin ko ay imposibleng makita ko siya. Handa na ang mga kasama kong tauhan para bumaba ng bundok nang lapitan ko si Maki. Ingat kayo dito. Anything you need? Urgently. Alam mo, isang tawag lang ako. Sabi ko habang tinatapik ang kaibigan ko sa balikat. Sabay kami nag-aral at nakatapos sa academy pero mas nauna ako nagkaroon ng promotion at rank adjustment dahil sa dami ng mga achievement ko. Pero ganoon pa man, para sa amin ay pantay lang kami ng posisyon. Kilala mo ba ang babaeng pumasok sa opisina mo kanina? Seryosong tanong ko kay Maki pero ang mga mata ko ay gumagala sa paligid at nagbabaka sakaling makita ko ang hinahanap ko. Naku, Bok, wrong timing ka. Take na yun. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Maki. Nangunot ang noo ko at prenoseso sa isip ko kung ano ibig niyang sabihin. Meaning may asawa na siya? Hindi ko mapigilang magtanong sa kaibigan ko nang umisi sa akin at tinapunan ako ng makahulugang tingin. Hindi pa naman, Bok. Pero girlfriend siya na isa sa mga bata ko dito. Sagot ng kaharap ko. Umangat ang kanang kilay ko pero hindi na ako nagtanong pa. It's useless kung gagawin ko ito dahil in a relationship na pala ang babaeng kumuha sa atensyon ko. Kahit mababa ang ranggo sa akin ng tauhan ni Moki, kailangan kong igalang ang relasyon nila lalo na't isa pala sa mga kasamahan ko sa serbisyo, ang boyfriend ng babaeng nagugustuhan ko. Kaya napabuntong hininga na lang ako habang lihim na may panghihinayang sa isip ko dahil sa nalaman ko. Tama si Moki, wrong timing nga na naging interesado ako sa babaeng kumitad na sa iba at kumuha ng atensyon ko. Girlfriend pa lang naman pala at hindi pa asawa. May pag-asa ka pa kung gugustuhin mo talaga. Pambubuyo ng kabilang bahagi ng isip ko. Langya, instead na trabaho ang laman ng isipan ko dahil ito naman ang dahilan kaya nandito ako ay kung ano-anong iniisip ko. Kung bakit ba naman kasi ganito ang nangyari sa akin na kahit ilang ulit kong pigilan ang sarili ko ay kusang pumapasok sa isipan ko ang magandang mukha ng babaeng nakita ko kanina. Napailing ulit ako at mabilis na nagpaalam sa kaibigan ko. Sabihin mo lang kung may magagawa pa ako para matuloy ang love at first sight na pagsinta mo. Bok. Nakangiting sabi ni Maki pero tinawanan at tinalikuran ko. Malaki ang mga hakbang na lumapit ako sa mga tauhan ko at mabilis na sumakay sa sasakyang naghihintay sa akin. Hindi nagtagal, umandar ang sinasakyan ko kaya napapikit ako habang iniisip ko kung may chance pa bang magkita kami na nag-iisang babaeng pumukaw sa atensyon ko. Alam ko sa sarili kong nagustuhan ko siya pero hindi na pwede dahil committed na pala siya sa iba. Mabel's person over voice. Hindi na kami tuluyang nagkita ni Sheila. Hindi rin natuloy ang kahit isa sa mga plano namin noon dahil nawala na kami ng pagkakataong gawin iyon. Matapos niyang magpa-medical at mag-training, sunod-sunod na ang mga naging appointment ng kaibigan ko. Nawala na rin siya ng pagkakataon na makapagbakasyon dito sa amin dahil nagmamadali na raw ang kanyang employer sa Singapore na makuha siya mula dito sa Pilipinas. Sa tawag at text na lang kami nag-uusap. Tulad ng dati, kwentong pamilya at love life namin ni Sheila ang paksa namin. Masaya kami pareho sa naging desisyon namin sa buhay, kahit pa malayo kami ngayon sa isa't isa. Excited na makaalis ng bansa ang kaibigan ko pero nakakalungkot nga lang na hindi ako makakasama sa kanya. Tulad pa rin ng dati ang routine namin ni Jake. Basta may pagkakataon, dumadalaw siya dito sa bahay at tumatawag sa gabi at nagte-text palagi. Katapusan ng buwan nang magpaalam si Jake na uuwi sa kanilang probinsya dahil may 5 araw siyang bakasyon. Ipinagpaalam niya ako sa aking mga magulang na ipapakilala sa kanyang pamilya at isasama sa Mindoro. Pinayagan naman ako ng mga magulang dahil legal ang relasyon namin dalawa at nakikita ni na mama na pareho kaming mapagkakatiwalaan. Hinayaan niya kami at walang pag-aatubili na hinabilin ako kay Jake. Mahaba ang biyahe papunta sa Mindoro. Mula Bicol ay nag-bus kami hanggang sa Batangas Pier at pagkatapos ay sumakay pa ulit sa barko papuntang Calapan.
Nakakalula sa barko pero kinaya ko dahil kasama ko si Jake. Alam niyang first time ko at kinakabahan ako kaya lagi nakaalalay siya sa akin. Bagay na ipinagpapasalamat ko. Nang makarating kami sa bahay nila, masaya kaming tinanggap ng pamilya ni Jake. Napakabait ng kanyang mga magulang lalo na ng kanyang ina. Wala palang kapatid na babae ang boyfriend ko kaya excited silang magkaroon ng manugang. Ako naman ay hindi malaman kung ano ang gagawin o sasabihin, kaya napangiti na lamang ako at sumunod sa mga nangyari. Sinabi rin sa akin ng ina ni Jake na mama na rin ang itawag ko sa kanya, kaya kahit nahihiya ako ay pinagbigyan ko siya. Si Jake naman ay parang politikong bagong dating sa dami ng mga bisitang pumupunta sa bahay. Hindi maiwasan ang tuksuhan nang makita nila ako pero nauuwi na lang ito sa tawanan dahil marami silang kwentong kalukuhan na tinatawanan ko na lang. Naging masaya ang bakasyon namin. Nag-enjoy ako ng gusto sa seafood at paliligo sa dagat. Napakabilis nga lang na natapos ang 3 araw at halos hindi ko na namalayan dahil masaya kami. 3 araw lang itinagal ng bakasyon namin doon. Ang 2 araw kasi gagamitin namin sa biyahe pabalik ng Bicol dahil kasama iyon sa bilang ng 5 araw na nakuhang bakasyon ni Jake.